Hey mga brods, eto nga, pinag-iisipan nga ng SMB na why not ibalik nila eto pong si Vic Manuel. Yes, talagang pinagsisiyan ito ng SMB mga brods. Bakit? Ito po kasing nakapalitan ni Vic Manuel na si Andres Cahilig ay 2 points per game lang ang naiaambag dito sa SMB all throughout the season mga kabrods. Kaya nga, imbis na si Vic Manuel nga daw yan, hindi lang puntusan ang mayambag ni Vic Manuel, rebounds and assist din kahit papano mga kabrods. At yun pa, depensa. Yes, di hamak naman na mas matigas si Vic Manuel dito kay Andres Cahilig, di ba mga kabrods? Kaya ito pong si Vic Manuel na alam din naman natin na nasa Pangasinan Heat Waves ngayon sa MPBL, ay madali na lang kunin yan mga kabrods. Dahil nga, yung mga players dyan sa MPBL considered as free agent yan mga kabrods. Yes, kumbaga ito yung pinaka-pa-conditionan na pro league natin ng mga ex-PBA players or yung mga hindi natatanggap sa PBA sa rookie draft. Dito talaga yung puntahan nila. Pero once na makall sila ng kupunan dito sa PBA, ay mas priority nila dito sa PBA mga kabrods. Kaya kapag tinawag ng Beermen, ito pong si Vic Manuel, kahit may kontrata pa ito sa Pangasinan Heat Waves, ay pupunta ito dahil mas malaki nga magiging offer dito ng SMB sa kanya. Yes, ang taas nga ng offer ng Pangasinan Heat Waves dito kay Vic Manuel. Pero syempre, mas tataasan din naman ito ng SMB kung gugustuhin talaga nilang ibalik ito pong si The Muscle Man Vic Manuel mga kabrods. Yes, gusto nga nilang hugutin ito dahil nga sa championship round against Barangay Nebra San Miguel, mas gusto nilang diinin pa ito pong line-up ng SMB. Madali lang yan. Free agent si Vic Manuel. Pwedeng kunin ito mga kabrods. At hindi lang naman si Vic Manuel ang minamata ngayon na hugot ng San Miguel Beermen. Isa na rin dito, ito pong si Chris Newsome. Yes mga brods, ito pong si Newsome na alam din naman nating nabigyan na ng isang kampyonatong Meralco. Pero after ng championship nila nung 2024, ano na nangyari mga brods? Tapos na. Nung Philippine Cup, yes, sila nga yung defending champions dapat ngayon yung Meralco Bolts, ngayong All-Filipino Cup, pero nalaglag din naman agad. So, ito po, si Chris Newsome, alam din naman natin na kahit meron na siyang isang championship ring sa Meralco last year, ano na nangyari sa mga the rest of the next season nila after that? Diba? Hindi na sila nananalo na naman mga kabrods. Ilang taon na naman ang hihintayin ni Chris Newsome. 34 years old na rin siya. So, naghahanap din siya ng mga kupunan na pwede siyang mas magkaroon ng maayos na chance na magkaroon ng kampyonato dahil yan din naman ang hiling ng mga PBA players dito na matagal na sa PBA, veterano na, marami ng ipon. Yan naman din ang goal nila, yung championship mga kabrods. Kaya ito pong SMB, gusto nilang makipag-negotiate dito sa Meralco Bolts para nga makuha ito pong si Chris Newsome dahil alam din naman natin si Newsome gusto rin naman din ito sa SMB dahil alam niya na matutulungan niya ang SMB at matutulungan din siya ng SMB na magkaroon ng kampyonato. At isa pa dyan, nandami na rin naman yung mga best friend dito sa Beermen mga kabrods. Yan nga yung mga gustong ihugot ngayon ng Beermen, pero hindi rin natin alam kung pwede ba ito ngayong semifinals mga kabrods kung open pa ang trade. So alam kong napakalabo mga kabrods, pero next season ito na nga yung plano ng SMB, Vic Manuel plus Chris Newsome, para nga mas mapalakas palalo yung lineup ng Beermen mga kabrods. Natauhan na kasing SMB last season ang aga nilang nagburakay. Ngayon naman, championship na yung goal nila ngayon. Kaya sa tingin nyo mga brods, mas lalakas ba lalong SMB pag nakuha nila yung dalawang ito? Kaya komento mo lang pinyo dyan mga brods At isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Alam natin na nababalitan na rin natin ito pong si Maverick Amici. Na yes, alam din naman natin focus ang Ginebra ngayon sa semis nila against SMB, pero syempre pinag-iisipan na rin ito maski nga yung fans gusto nga nilang i-trade na ito pong si Maverick Amici dahil maski nga game 1 nila against SMB sa semifinals round ay hindi man lang ito naka-score. Yes, itlog nga daw ang ginawa ni Amici simula kasi nung kinuha ng Ginebra ito pong si Amici nawala na yung swerte ng Ginebra na laging nakakapasok ng finals round at nakakapag-kampiyon.
simulang nung nandyan si Amici, hindi na nakapag-champion ng Ginebra. Sabi nga nila, baka nga malas. Ito pong si Maverick. Or sadyang malakas lang talaga yung mga MVP teams ngayon. Kaya ito pong si Maverick, mga kabrods, syempre, bukod din naman sa performance nito, ay gusto rin naman talagang i-trade ito ng Ginebra. Kaya ito, alam din naman natin na ang Zamboanga Valientes ay papasok ngayon sa PBA. Kaya ang gustong i-trade dito ng Ginebra ay ito pong si Kit Jimenez. Yes, mga brods. Kit Jimenez to Ginebra and Maverick Amici sa Zamboanga Valientes, mga kabrods. Yes, alam din naman natin ang Zamboanga Valientes ay naka-line up dyan. Ito pong si Kit Jimenez na former SMB player na tinapon lang at ito bumagsak ng MPBL, pero pinapatunayan pa rin naman ni Kit na kung sino siya. Siyempre, sabi nga nila Terence Romeo 2.0 nga daw ito. Pero syempre, mga brods, makikita natin na iba rin ang isang Kit Jimenez. Mabilis, yung quickness na ito, kakaiba, mga kabrods. Athletic pa, ang taas tumalon. Kaya nga nitong dumakdak kaysa kay Terence Romeo, mga brods, dahil high flyer talaga. Ito pong si Kit Jimenez. Tapos yung dribbling skills nito, grabe rin, mga kabrods. Kumbaga, hinihigitan niya talaga si Terence Romeo. Ibang level na Terence ito. Maski nga sa MPBL, no, after na ito mag-SMB, tapos bumagsak ng MPBL, pinatunayan niya sa SMB kung sino siya. At talagang dinodomina niya yung MPBL that time. Hanggang ngayon naman, consistent pa rin kahit paano sa Valientes. Ito pong si Kit Jimenez. Kaya gusto nga itong kunin ng Ginebra after ng season na ito. Mga kabrods, yes, alam naman natin yung Zamboanga ay nag-entry na yan dahil binili na nga nila yung Terra Firma Jeep. So, yung ibang mga naka-line up dito, syempre, ay papasok nila ito. Tapos yung iba namang naka-line up sa Terra Firma na mga superstar, like sina Terence Romeo, syempre, ay ikikip yon ng Zamboanga. May aalisin, may idadagdag. Kaya ito pong si Kit Jimenez ay nakikita nga nila na mas may maitutulong ito sa Barangay Nebra San Miguel kaysa nga daw kay Maverick Amici. Yes, hindi man ito nagamit sa SMB dahil binabangko nga siya doon. Pero pag ginamit mo naman ito, ay all out din, mga kabrods. Dribbling, shooting nandyan, yung speed neto, pag fast break plays, yung backward rotation, kayang-kaya niya, mga kabrods. Tapos, pwede mag-run and gun. Kumbaga, nakikita yung ng lahat, mga kabrods. Talagang ibibigyan mo na lang ito ng tiwala sa laro para mailabas niya yung totoong Kit Jimenez na isa sa mga produkto ni Coach Maverick Bautista, mga kabrods. Kaya ito, syempre inisip din naman ito ng Ginebra na worth it din naman kung makuha nila ito pong si Kit Jimenez. Na kahit alam din naman natin na nasa semis round ngayon ito pong si Maverick Amici, pero hindi naman masyadong naaambag, mga kabrods. Kaya ito, ang gandang trade dito kahit sabihin natin na mataas ang profile ni Maverick Amici kaysa kay Kit Jimenez na bench player ang kanyang image dito sa PBA, sa SMB, mga kabrods, kaya naman na itong gulatin ang Ginebra fans dahil malaking tulong ito once na ginamit mo at ma-maximize mo yung talent nito ni Kit. Kaya ikaw, mga kabrods, sa tingin nyo ba, Kit Jimenez and Maverick Amici trade ay fair lang ba ito? Kaya comment mo lang opinion mo dito, mga brods, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang, I'm out.